kwarto 302 bayaran. Magandang araw po, ang kabuuan ay 62,800 piso. 300.03. Magandang araw po, ang kabuuan ay 62,800 piso. Mali ang bill na ito. Wala nga akong nakita kahit isang hipon sa mesa ko. Ganito kasi iyon. Teka, sinabi ng tiyuhin nyo kanina na yung handaan para sa pag-angat sa pag-aaral nila. Lahat ng gastos ay nakatala sa mesa nyo. Iniwan ko na rin ang note, sabi mo ay pumayag ka na. Hello, sir, madam ng pulis. Ninakaw ako sa ihong court, halagang 60,000. Kanina ay naghintay sila sa labas ng pinto para sa sasakyan. May dalang 2 bote ng mautai pa. Tito, ang swerte naman. Ay, ang pamangkin ko. Tito, naghahanap na ako sa'yo. Kagabi nang makita kitang kasama ang mga magulang mo, hindi ako nangahas na istorbohin. Inilista ko na ang account sa pangalan mo, ayos lang ba? Sa isang order na 60,000 pesos, sa tingin ni Uncle Free, dapat ko bang bilhin? Ngayon ay isang malaking abogado ka na. Walang masama na tumulong sa kamag-anak, di ba? Hindi pwedeng mawala ng konsensya sa paggawa ng tama. Ginoo Lin, tingnan mo yung 60,000 pesos na yun. Manager, sino ang gumastos, siya ang magbabayad. Kayo ay nagkakautang batay lamang sa isang piraso ng papel. Ito ay hindi maayos na pagsusuri. Ito ay dahil sa kakulangan ng aming trabaho. Ngunit ang higit sa 60,000, kailangan may magbayad niyan. Hanapin siya. Wala akong pera. Yung kaunting ipon ko, ibinayad ko na para sa tuition ni Tianbao. Gusto mo bang patayin ako? Sino ang tumawag ng pulis? Mr. Police. Ginamit niya ang pangalan ko para gumastos ng higit sa 60,000 yuan sa isang restaurant. At sinadyang ipasa ang utang sa akin. Mr. Police, huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Tayo ay isang pamilya. Maliit na hindi pagkakaintindihan. Mga gawaing bahay. Mr. Police, walang salitang panlilin lang sa bahay sa batas. At kahit na may kaugnayan siya sa pamilya, matagal na silang walang anumang transaksyong pinansyal. Gusto lang niyang lokohin ako para sa pera ko. Zuer, anong nangyayari? Kapatid, tulungan mo ako. Gusto akong ipasok ni Lin Zhao sa kulungan. Kumain ka ng 60,000. 60,000. Talagang sobra iyon. Baka pwede mong ipabalik kay tiyo mo ang mga bagay. Bakit ibabalik? Nasa tiyan ko na ang lobster. 2 bote na ang naubos. Wala kang konsensya. Nandyan pa ang tatay mo at ikaw ay ganito namang api ng kamag-anak. Ang dami mong nabasang libro pero parang wala namang napala. Tatay, sapat na ang 60,000 para sa inyo ni nanay na makapaglibot sa ibang bansa ng 3 beses. Kung sa tingin mo, dapat ibigay ang perang ito kay Tianbao para kumain ng lobster. Aalis na ako ng pulis. Fugi, sabi mo, pinirmahan mo ang resibong ito. Tama bang ipabayad mo sa anak ko? Kuya, mas malaki ang kita niya. Wala akong kapatid na katulad mo. Zuer, trabaho lang ito. Dalhin siya, bumalik sa istasyon. Anong karapatan niyo para arestuhin ang tatay ko? Natural lang na magbayad ang pamangkin sa tiyuhin. Nagsasagawa ng paglabag sa tungkulin, arestuhin ng sabay. Zuer, bata pa ang pinsan mo. Mama, 19 na siya. Tito, bayaran mo ang 62,000. Hindi na kami maghahanap ng kaso sa restaurant, binabawi ko na ang kaso. Hindi ka magbabayad, kailangan na lang pumasok sa kulungan. Kung magkakaroon ka ng record, nasira na ang buhay niya sa pagkuha ng exam para sa gobyerno at pagpasok sa mga kumpanya ng estado. Lahat ay nawasak. Tay, magbigay ka na ng pera. Hindi ko kayang mawalan ng kinabukasan. Saan ako kukuha ng pera? Pamangkin. Tita, pakiusap. Pwede bang ikaw na muna ang magbigay ng pera? Gagawa tayo ng utang na sulat. Pwede ang magbigay ng pera. Le Fugi. May maliit na bahay ka sa bayan ng probinsya, di ba? 60 metro kwadrado. Mortgage mo sa akin, tutulungan kita sa bayad. Para yun sa kasal ni Tianbao. Wala na tayong magagawa. Mr. ng pulis, tumanggi siyang magbayad. Iproseso ito ayon sa batas. Huwag, pipirma ako. Ipinapawalang bisa ko. Araw at buwan. Yung bahay na iyon, akin na ngayon. Bukas, dadalhin ko ang tao para kunin ang bahay. Hindi aalis, sa korte tayo magkikita. Ano nang nangyari? Wala, pupunta pa ako sa tiyuhin bukas. Mom at Dad, matulog na kayo ng maaga. Ikaw ba si Lin Zhao? Ako si Zhao Biao. Sa mundo, tawagin mo akong Biaoje. May utang si Li Fugi sa akin ng 800,000. Itong bahay na ipagkatiwala na niya sa akin. Ang kasunduan na pinirmahan ni Li Fugi kahapon na irehistro na sa notaryo. Sinasabi mong may utang ka sayo, ipakita mo ang ihi. Batang ito, gusto mong ipaliwanag sa akin ang batas. Sige, ipapaliwanag ko sayo ang lakas. Zhao Biao, ang ginagawa mo ngayon ay maaaring makasuhan bilang paninira at panggugulo. Gusto mo bang tawagan ko ang pulis? Sige, abogado Lin, subukan mo.
Tingnan natin kung sino ang matapang. Lin Yu, mukhang hindi ito madaling kausap. Kahit gaano pa siya kahirap, kailangan pa ring sumunod sa batas. Kung papasok ka, papatayin kita. Mga kapitbahay, si Li Fugi ay kusang nag-pledge ng bahay para bayaran ang utang. Nandito ako para kunin ang bahay. Kung gusto niyong makakita ng gulo, pumunta sa ikatlong palapag. Namigay ako ng mga pahayagan para ipaliwanag ang sitwasyon. Ikaw, sinira mo ang aking reputasyon. Sinira mo ang aking reputasyon. Tita, ang dangal ay pinaghihirapan. Bibigyan ko kayo ng 2 oras para mag-ayos. Pagkatapos ng 2 oras, papalitan ko ang susi. Linlu, yun yung tita kanina. Nasa ibaba, may banner. Masamang law office, ibalik ang aking pawis at dugo. Ano nang nangyayari dito? Hindi ko naayos ng maayos ang asong baliw sa bahay. Bababa ako para ayusin. Tara na, tingnan nyo. Ninakaw niya ang bahay namin. Matutulog na kami sa kalye. Lin Zhao, ibalik mo sa amin ang bahay. Kung hindi, mamamatay kami dito. Tama, ilalabas namin ang iyong masasamang gawa sa publiko. Tio, nakalimutan niyo ba na nandito tayo sa law office? Sinasadya kong ipagkatiwala, basta't huwag akong hulihin. Nagsisinungaling ka, ito ay peking record. Huwag kayong maniwala sa kanya. Mga kaibigan, ang pamilyang ito ay gumastos ng mahigit 60,000 sa restaurant. Nais nilang iwasan ang kanilang utang. Upang hindi makulong, kusang ipinagkatiwala ang bahay. Ngayon, sila pa ang bumabalik sa akin. Tungkol sa issue ng record, kahit kailan ay pwede kong ipatawag ang mga pulis para sa pagsusuri. Sinasabi ko na hindi madaling lokohin ang abogado. Ito ba ay pangingikil, ang kapal naman ng mukha? Ay naku, nanakit ang abogado. Sinaktan ang tiyahin. Tulong. Nanakit ang abogado. Tita, wag nang magpanggap. Yung mga paninirang puri na ginawa ninyo kanina. Nagdulot sa aming law firm ng halagang 50,000 piso. Hindi mo pa kayang bayaran ang 60,000 piso. Paano pa ang kabuang danyos na 50,000? Anong gagamitin mong pantubos? Kidney ni Litian Bao. Kagawad, sir. Gusto lang naming maibalik ang bahay. Gusto mo ba ng bahay? Kayo ay nagpasiklab at nang babastos na. Ngayon, hinihiling ni Atchongi. Linakasuhan kayo sa kriminal. Ayaw ko na. Bibigyan namin kayo kahit magkano ang danyos na hinihingi ninyo. Yung palabas nyo kanina. Nagresulta sa agarang pagkansela ng kontrata ng 2 mahahalagang kliyente namin. Kailangan naming bayaran ang 450,000. Paano natin ito mababayaran? Kailangan kayong humingi ng tawad sa dyaryo at sa internet. At hindi na kayo pwedeng pumasok sa bahay ko o sa opisina ko. Ang 450,000 ay utang muna. Kung may isang patakaran kayong lalabagin, agad akong magsasampa ng kaso. Para magdala kayo ng utang habang buhay. Impormasyon 203, 0 siyam. Impormasyon 203, 353. Zoer. Nasa ospital ang tatay mo. Nanay, kamusta na ang tatay ko? Nasa emergency. Umalis ang tatay mo kaninang umaga para mamili ng gulay. Nakita niya si Li Fugi sa pintuan ng komunidad, may dalang 2 tulisan. Pinalibutan siya at pinagsalitaan ng masama. Sabi nila, niloko mo sila tungkol sa bahay, hindi na kayanan ng tatay mo. Nagtalo sila ng kaunti at pagkatapos, nahulog na siya. Nasaan si Li Fugi? Tumakas. Nang dumating ang mga gwardiya, tumakas na silang lahat. Ang pasyente ay may acute cerebral hemorrhage, ngunit nakontrol na. Ngunit kailangan ng ospital na pagmamasid. Hindi na dapat ma-stress. Suriin mo kung ano ang ginagawa ni Li Fugi kamakailan. At pati na rin ang 2 tao sa paligid niya, ano ang kanilang mga detalye. Mas mabilis, mas maganda. Hindi problema ang pera. Si Li Fugi ay natalo ng 40,000 yuan sa sugal sa loob ng 3 buwan. Ang nanghihiram ay si Zhao Biao. Sa ngayon, ang kabuang utang at interes ay 12 milyon. Ang 2 taong kasama niya ngayon ay mga tagapugas ng bayad ni Biao. Nagsinungaling si Li Fugi na may deposito ang iyong ama. Hinikayat nilang pumasok sa bahay para mangikil ng utang. 12,300,000. Pangalawang tiyuhin, talagang magaling kang gumawa ng gulo. Kapatid Wang, nahanap ko na. May utang si Li Fugi sa mga nagpapautang ng mataas na interes. Yung 2 tao ay mga tauhan ni Zhao Biao. Si Zhao Biao ay yung humarang sa akin sa hagdang bahay sa bayan dati. Si Zhao Biao. Matagal na naming binabantayan ang taong ito, may kinalaman sa krimen at sugal. Pero hindi pa rin kami nakakakuha ng matibay na ebidensya. Tutulungan kita. May impormasyon ako. Pare, naghahanap ka ng tao. Bakit ako nandito? Bago ka lang. Sino ang nagpakilala sa'yo?
Buti na lang at inihanda na ni Xiao Liu ang betting member referral code. Pinadala ako ni Biaoje, sabi niya may malaking laban mamaya. O, bisita ni Biaoje, pumasok. Ang galing ni Xiao Liu, parang totoo. Kailangan siyang bigyan ng extra na manok mamaya. Sa laban ng Manchester United mamaya, lahat tayo ay maglalagay. Kung mananalo, hati-hati tayo sa premyo. Ginoo, ang inyong inumin galing kay Biaoje. Nahuli na ba? Attorney, Lin, kamusta ka na? Isara mo na. Abogado Lin, ang galing mong magpanggap sa harap ko noong nakaraan. Ano, gusto mo ring subukan ang sugal, Ginoo? Biaoje, nandito ako para makipag-usap tungkol sa negosyo. Tungkol sa negosyo? Si Li Fugi utang sa iyo ng 820,000, tama ba? Yung bahay na ipinang mortgage niya sa akin, ang halaga sa merkado ay mga 400,000. Kahit kunin mo, lugi ka pa ng mahigit 400,000. Ano ang gusto mong sabihin? Maaari kitang tulungan na makuha ang perang iyon. Ngunit may isang kondisyon, huwag mo nang galawin ang pamilya ko. Lin Zhao, tutulungan mo akong makakuha ng pera. Ikaw ang pamangkin niya, tutulong ka ba sa akin? Nang niloko niya ako ng 60,000, hindi niya ako itinuring na pamangkin. Bakit ko siya ituturing na tiyuhin? Sige, sabihin mo kung paano. May pera pa si Li Fugi na nakatago sa account ng kanyang anak na si Li Tianbao. Mga 8,000. Maaari mong ipahanap ito. Bukod dito, mayroon siyang hindi nakarehistrong storage room sa kanyang bayan. Kahit na hindi ito mahalaga, maaari pa rin itong magpahalaga ng 1 o 2,000. Medyo interesante. Ano ang gusto mo? Gusto kong magsulat ka ng isang tala na huwag nang guluhin ako at ang aking pamilya. Kung hindi ang mga video na hawak ko, sapat na para sa isang buong salin. Huwag kang gagalaw, nakaset na ako sa automatic upload. Kung may mangyari sa akin, ang video ay agad na mapupunta sa mediation room. CJ, Xiao Hai, buksan mo ang mata ni Attorney Lin. Hindi maganda ang nangyari, Attorney Lin. Nabasag ang opisina. Anong nangyari? Sino ang gumawa? Nahuli sa Kikli, 3 nakamaskara. Pumasok at nagbasag, umalis sa loob ng 2 minuto. Nakareport na ba? Nakareport na, sabi ng pulis darating na. Kung si Zhao Biao ay magiging maayos, mahihirapan akong hulihin siya. Pero dahil siya ang unang umatake, huwag siyang magalit sa akin. Inilipat ko na ang surveillance. Maging maingat ka, hindi madaling kausap ang taong ito. Alam ko, kaya't hindi ako makikipagbanggaan sa kanya. Pero maaari nating gamitin ang opinyon ng publiko. Kilalang ko ang producer ng DE Station. Underground na sugal, mataas na utang, mga gangster, pinasabog ang law firm. Sapat na ang mga ito para sumabog ang ulo. Kapag pinagsama-sama pa, pare, anong iniisip mo? Paano mo nabuo ang ganitong utak? Kaya mong maisip ang ganitong kalokohan? Talagang nakaka-excite. Kaya't mas mabuting makipag-away sa mga marangal, huwag sa mga masamang tao. Mga Ginoo at ginang. Nandito tayo sa harap ng isang tanggapan ng abogado. Kahapon ng gabi, dito ay inatake ng mga hindi kilalang tao. Pinaghihinalaan ng namumuno sa tanggapan na ito ay may kaugnayan sa kanyang iniimbestigahang underground na sugalan. Gusto kong magreklamo ng may pangalan laban kay Zhao Biao. Isang matagal nang nag-organisa ng underground na sugal, nagpapautang ng mataas na interes, at naghulog ng mga tao. Nakuha ko na ang maraming ebidensya. Kabilang ang mga video mula sa loob ng kasino at mga litrato ng mga account. Pati na rin ang mga mensahe niya na nagbabanta sa aking pamilya. Zhao Biao, kung nanonood ka ng telebisyon, pinapayuhan kitang sumuko na. Attorney Lin, hindi ka ba natatakot sa paghihiganti? Natatakot ako. Ngunit mas natatakot ako na walang sinuman sa lipunan ang mailakas ng loob na magsabi ng totoo. Paoje, seryoso ba itong batang ito? Hindi ba siya abogado? Hindi ba siya nag-aaral ng batas? Ipapakita ko sa kanya kung ano ang labas ng batas. Uy, abogado Wang. Yung sinabi mo noong nakaraan, pumayag ako. Tulungan mo akong patayin siya, kahit anong halaga. Walang problema. Di, ang hirap mo. Nakikita kong hindi ka natulog kagabi, may dala akong isang tasa ng American coffee para sa iyo. Salamat, Kuya Wang. Ay nako, ang gulo ng bagay na iyan. Kahit si Zhao Biao, na ganoon, naiinis ka pa rin. Baka, ayusin na lang natin ng pribado. Pribado. Binato niya ang law firm ko at nanggugulo sa mga magulang ko. Paano natin ito ayusin? Narinig ko na may koneksyon si Zhao Biao, ikaw isang abogado. Hindi mo siya kayang talunin. Mas mabuti pang tulungan kita. Ibigay mo sa kanya ang gusto niya. Hindi na siya makikialam sa iyo sa hinaharap. Ate Wang, paano mo nalaman na may koneksyon si Zhao Biao? Ah, narinig ko lang din naman. Sige, naiintindihan ko na. Salamat sa kape mo. Dalhin ito para sa pagsusuri. May duda ako na mailaman ito. Lin Lu, may natagpuan sa kape. May trace ng sedative. Anong dosis? Hindi malaki, pero kapag ininom, makakatulog at mababagal ang reaksyon. Siya nga. Sino? Wang Jiangwo, ang partner ng aming law firm.
Kamakailan lang ay sinisilip niya ang aking mga kliyente. Nakita ko na ito noong nakaraang buwan. Ngayon, nakipag-ugnayan pa siya kay Zhao Biao. Ano ang gagawin natin? Gagawin natin ang plano. Kapatid Wang, naisip ko na. Mamayang 8:00 sa Blue Bay Coffee. Tulungan mo akong makipagkita kay Zhao Biao. 123, ako ang makikipag-usap sa kanya. Sigurado ka na darating siya? Sigurado. Sabi niya, naisip na niya, ayaw na niyang makipag-away sa iyo. Biao Je, hindi maliit ang iyong mga pagdiriwang Hindi dapat mawala ng pag-iingat sa iba. Sabihin mo, anong kondisyon para manahimik? Maaari kong ibalik sa iyo ang bahay. Tutulungan din kitang habulin ang utang ni Li Fugi. Ngunit may 2 kondisyon. Una, wag mo nang galawin ang pamilya ko. Pangalawa, si Wang Jianguo, kailangan mong ibigay sa akin. Anong ibig mong sabihin? Wang Je, tungkol sa paglagay mo ng sleeping pill sa kape ko. Gusto mo bang sabihin ko ito sa harap ni Biao Je? Ano ang ginawa mo? Biao Je, ako. Gusto ko lang na maging tapat siya, wala nang iba. Walang kwenta. Sino ang nag-utos sa'yo na gumawa ng desisyon? Biao, pag-isipan mo ang kondisyon. Maghihintay ako sa'yo ng 3 araw. Tumigil, sino ang nagbigay ng permiso na umalis ka? Palayain siya. Lin, naitala na ba lahat? Kumpirmadong aminin ni Wang Jianguo na binigyan ng gamot. Mayroon ding footage ni Zhao Biao na nananakit. Ano na ang susunod? Hintay. Hintayin nilang kumagat sa sarili nila. Zuer, bumalik ka sa ospital. Nakatanggap ng panganib sa buhay ang tatay mo. Sabi ng doktor, may nagbago sa intravenous drip ng tatay mo, muntik na siyang mamatay. Zhao Biao, siya ang may gawa. Palakihin, kuhanan ng screenshot. 2022-0202. Nakita ko ang taong ito. Noong nagbet sa laro, tumulong siya kay Zhao Biao. Dahil dito, maaari nang patunayan ang posisyon ni Zhao Biao bilang pangunahing utak. Kapatid Wang, maaari nang hulihin ang tao. Kapatid, huli na ang ebidensyang ito. Nakaalis na si Zhao Biao papuntang paliparan. Ipinapakita ng malaking datos na lilipad siya, patungong timog silangang Asya ng 3:00 ng hapon. Mayroon ka pang 40 minutong oras. Pupunta ako para harangin siya. Ang target ay nakasuot ng itim na jacket at may suot na baseball cap. Nasa boarding gate E23. Nakuha. Lin Zhao, huwag kang kumilos ng padalos-dalos, hintayin mo kami. Paano, Biao Je, saan ka pupunta? Hindi mo ako isasama. Lin Zhao. Lolo mo. Zhao Biao. Nahaharap ka sa mga kaso ng iligal na pagsusugal, iligal na pagpapautang, sinadyang pananakit at pagtatangkang pagpatay. Nahuli ka. Lin Zhao. Maghintay ka sa akin. Lalabas ako at papatayin kita. Kailangan mong makulong ng hindi bababa sa 12 taon paglabas mo. 80 na ang tatay ko. Sa tingin mo, may pagkakataon ka pang maghiganti. Lin Lu. May balita tungkol sa bahay ni Li Fugi. May isang pondo na nakipag-ugnayan sa'yo, sabi gusto nilang mag-donate para sa edukasyon. Handa silang magtaas ng presyo para mabili ang bahay na ito. Pondo. Aling bahay? Sige na, hintayin mo na lang ako makauwi para pag-usapan natin. Attorney Lin. Palagi kaming nagsusulong ng scholarship para sa mga mahihirap. Narinig ko na mayroon kayong lumang bahay sa bayan. Gusto naming magtaas ng 20% para mabili ito. Gawin nating isang learning center. Maganda ang lokasyon ng bahay na iyon, may 3 paaralan sa paligid. Sobrang angkop para sa mga tulong sa pag-aaral. Kailangan kong mag-isip ng mabuti. Siyempre. Tama, Attorney Lin. Noong panahon ng ama mo bilang principal sa County High School, maraming estudyanteng kapos sa buhay ang kanyang tinulungan. Isa ako sa kanila. Pakibati na lang kay Principal Lin para sa akin. Naway gumaling siya agad. Alam mo ba si Suwan? Gusto niyang bilhin ang bahay ng tiyuhin sa pangalang Chengxi Educational Foundation. Yung bahay ng tiyuhin. Naalala ko si Suwan. Magaling yung batang yun noon pero mahirap ang pamilya. Halos hindi na makapag-aral. Tinulungan ko siyang mag-apply para sa ilang scholarship. Pagkatapos ay nakapasok siya sa isang prestihiyosong universidad. Minsan pa siyang nagsulat ng pasasalamat sa akin. Pero nagbago siya pagkatapos nyon. Hindi natapos ang kolehiyo at nag-asawa ng mayaman. Hindi na kami nagkausap pa. Tatay, sa tingin mo ba dapat namin ibenta ang bahay na ito sa kanya? Kung talagang para sa pagtulong sa pag-aaral, ibenta. At huwag mag-overprice, ayon lang sa market value. Lin Zhao, mag-ingat ka kay Suwan. Kapatid siya ng asawa ni Zhao Biao. Kahit na hindi ako mabuting tao, ayaw ko ring makita na maloko ka. Tay, babalik muna ako sa opisina. May konting trabaho akong aasikasuhin. Lin Lu, anong sagot kay Suwan? Bebenta ba ang bahay? Huwag munang ibenta. Tulungan mo akong hanapin ang 2 tao, si Suwan, at ang asawa ni Zhao Biao. Asawa ni Zhao Biao. Bakit mo siya hahanapin? Sabi ni Wang Jianguo, si Suwan ay pinsan niya. Maaaring may kinalaman sila sa bahay. Linawin muna ang tungkol sa pagbebenta ng bahay bago tayo magdesisyon.
Sasagutin ko na ito ngayon. Asawa ni Zhao Biao, si Zhao Lili walang trabaho. May isang villa at 3 sasakyan sa pangalan niya. Walang anumang legal na pinagkukunan ng kita, si Suwan, Pangulo ng Mingxin Educational Foundation. Ipinapakita ng business registration na itinatag ang foundation 3 taon na ang nakalipas. May kapital na 1 milyon. Lin Lu. Tara, tingnan mo. Si Jiang Wo ay biyena ni Zhao Biao ngayong linggo. Talaga, gumagamit ng dahilan ang tulong sa pag-aaral para makuha ang bahay ko. Ano ang gagawin natin? Diretso ba nating ilantad siya? Huwag magmadali. Kung gusto niyang umarte, sasama ako sa kanya. Tulungan mo akong ayusin si Suwan bukas ng hapon 3:00. Dito pa rin tayo magkikita. Lin Liu, nandito na si Ganhe. Su, papasukin mo siya. Pero may kasama siyang isa. Isama mo na rin siya. Tia, ang tagal na nating hindi nagkita. Ano, nag-isip ka na ba at gusto mo nang magbayad? Hindi ako nandito para magbayad. Actually, Lin, dinala ko si Tita Zhang dito ngayon. Gusto niyang maging tagapamagitan. Pakiusap, pakibalik ang bahay sa kanila. Handa ang aming pundasyon na magbigay ng 200,000. Ginoong Su, sigurado ka bang nandito ka para makipag-ayos? At hindi para agawin ang bahay. Anong ibig mong sabihin? Pondo ng tulong sa edukasyon ng Chengxi. Tagapagpondo na si Zhu Jiangwo, biyena ni Zhao Biao. Ikaw, si Suwan, ay pinsan ni Zhao Lili. Sa madaling salita, ikaw ay pinsan ng asawa ni Zhao Biao. Gusto niyong bilhin ang bahay na ito sa halagang 200,000. Tapos ibigay kay Zhao Biao bilang bayad utang. O sabihin mo, ang bahay na ito ay talagang gusto ni Zhao Biao. Pumasok siya mag-isa, kaya pinadala ka para maging tagapagsagawa. Ako, wala akong alam. Sabi niya makakatulong siyang maibalik ang bahay, kaya sumama ako. Ako, iniimbestigahan mo ako. Ikaw ang unang nag-imbestiga sa akin, kaya nagbalik ako ng pabor, patas lang. Hindi ibebenta ang bahay. Tungkol sa pondo, ire-report ko ito sa tanggapan ng mga civil affairs. Ginoong Su, mag-ingat ka sa iyong mga hakbang. Nahuli si Zhao Biao, pero may mga tao pa siya sa labas. Mas mabuti pang magbantay ka kahit natutulog. Ako, gusto kong i-report ang tungkol kay Lifugi sa sugal. May isa pang pera. Hindi siya nagsabi sa iyo ng totoo. Tia, naisip mo na ba ng mabuti? I-report ang asawa mo. Gusto na niyang ibenta ako sa isang bathhouse. Bakit ko pa siya pinoprotektahan? Anyway, papasok na siya. Kailangan ko na ring alagaan ang sarili ko. Sabihin mo na, anong pera? Yung tungkol sa pagbebenta niya dati ng lupa. Sabi mo hindi ba niya peke ang selyo? Yung perang iyon ay hindi lang siya ang kumuha. Kumuha rin ang punong baryo. At siya ang kumuha ng malaking bahagi. May mga tala ng transaksyon si Lifugi. Nakatago ito sa butas ng kanyang kama sa bahay ng kanyang mga magulang. Nasa iyo ang ebidensya. Hindi ito. Ngunit maaari kitang dalhin para kunin ito. Kailangan mong tulungan akong mapagaan ang kaso. O kahit man lang huwag akong makulong. Tita, ito ay isang kabutihan. Kung totoo ang sitwasyon, matutulungan kitang mag-apply sa prosecution para sa mas magaan na kaso. Sabi mo, totoo ka. Ako ay isang abogado. Sinasabi ko ang totoo. Mamaya, dadalhin kita sa bahay namin. Record ng pag-record. 2 oras 13 minuto. Record ng paglipat. 12 oras 12 minuto 7 oras 2 isang tala ng langit siyam, 200. Paglipat ng record, 3.18. Ang isa pang tao sa recording na ito ay ang punong baryo na si Zudema. Tama iyon. Magandang tita. Malaki ang nagawa mo sa pagkakataong ito. Ano na ang tungkol sa akin? Huwag mag-alala, hindi ka mawawala ng bahagi. Nalaman ng Linlin na ang ahensya ay isang shell company. Nabawasan na ang lisensya. Si Suwaning ay inakusahan ng panlilinlang at pinakawalan sa ilalim ng piyansa. Alaynan, narinig mo na ba? Si Zudemao ay dinala ng disiplina komite kagabi. Naglalaro siya ng mahjong nang biglang. May kumatok sa pinto. Sabi ko na, hindi mabuting tao yang batang yan. Siguradong kinurakot niya ang pondo para sa kalsada noong nakaraang taon. Mabuti ang abogado na nagtatanggol sa tama. Mas marami pa sa ating baryo ang ganito, mas mabuti. Lin, ano ang susunod nating gagawin? Bumalik sa bayan. Hindi pa tapos ang usapan kay Zhao Biao. Nandyan pa si Wang Jiangwo sa opisina ng abogado. Wang Jiancheng. Bilang isang kasosyo sa opisina ng abogado. Nagtutulak ako na bawiin ang iyong katayuan bilang kasosyo. May 3 dahilan. Una, nagnakaw ng impormasyon ng kliyente. Nanghihimasok sa mga law firm. Nakipagsabwatan kay Zhao Biao, isang taong may kaugnayan sa krimen. Pangatlo, naglagay ng sedative sa aking kape. Ikaw ang nag-aakusa ng walang batayan. Ano ang ebidensya mo? Isinumiti ko na ang mga ebidensyang ito sa asosasyon ng mga abogado. Wang Jiangwo, hindi ka lang mapapalaya sa law firm.
Posibleng ma-revoke pa ang lisensya mo. Hindi. Wang Jiangwo, kami ang Disciplinary Committee ng Bar Association. Pakipag-cooperate ka sa investigasyon. Lawyer Lin. Si Li Fugi ay nahatulan. Si Zhao Biao ay nahatulan din ng 8 taon. Nawala ng lisensya si Wang Jiangwo. Sa wakas, natapos na ang bagay na ito. Tapos na. Hindi pa. Sino pa? Si Li Tianbao. Nasa construction site pa siya, nagdadala ng mga ladrilyo. Pero sarili na niyang daan iyon. Wala akong kinalaman dyan. Wyan and Lu. Ako si Susu. Classmate kita noong high school. Pupunta ako sa opisina mo mamaya hapon. May kaso akong gustong hingian ng tulong. Panlilin lang. Magkano? 500,000. Ang manloloko ay nagpakilala bilang malayo kong tiyuhin. Sinabi na kailangan ng pera ng pamilya. Nang makuha ang pera, bigla na lang nawala. Narinig kong ikaw ang espesyalista sa ganitong uri ng kamag-anak. Sadyang ikaw ang hinanap ko. Sige, tatanggapin ko ang kasong ito. 6 Xiao Liu. Tingnan mo ang numero ng telepono sa dokumento. Lin Lu. Nakita ko na ang nagparehistro sa numerong ito ay si Liu Dayong. Magpatuloy sa paghahanap. Sino kayo? Ako ang abogado ng pamangkin mo. Nangutang ka sa kanya ng 500,000, kailangan mo nang magbayad. Huwag kang magmadali. Kailangan mong magbayad, o ipapadala kita sa kulungan ng 5 taon. Wala akong pera. Wala akong pera. Kaya ang pipiliin ko na lang ay ang pangalawa. Linya, yung isdang nahuli mo ay may malaking kaso sa likod nito. Ipinaliwanag ni Liu Dayong. May koneksyon pa sila. Tawag sa kanya ay Tio San. Siyang namumuno sa grupo ng mga nagpapanggap na kamag-anak para mang-scam. Gusto mo bang sabay-sabay nating hulihin sila? Ang tunay na pangalan ng Tio San na si Lin Lu ay Zhao Deshe. 52 taong gulang at may kaso na. 10 taon na ang nakalipas, nahatulan siya ng 6 na taon dahil sa panlilin lang. Pagkatapos ng pagkakakulong, bumalik siya sa kanyang dating gawain. Nagtatangkang mangloko gamit ang peking kamag-anak. Pareho ang paraan ni Liu Dayong. Ganun. Una, magpapanggap na malayong kamag-anak para makuha ang tiwala. Pagkatapos, maghahanap ng dahilan para humiram ng pera. Pag nakuha na, mawawala na. Si Liu Dayong ay isa sa mga tauhan niya. Ayon sa utos ni Liu Dayong, ang grupong ito ay may hindi bababa sa 15 tao. Ang halaga ng kaso ay maaaring lumampas sa 2 milyong. Nakapag-ulat na ba? Nakapag-ulat na si Susu. Ngunit sabi ng pulis, kulang ang mga ebidensya kaya mahirap hulihin. Kailangan ng isang tao na maging pain. Makipag-ugnayan kay Zhao Desheng. Magpanggap na mayaman para madaling maloko. Ihatid siya palabas. Magsasara na ang pulis. Hindi naman ako ang pang-akit, di ba? Lin Liuan. Sabi ni Susu, may karanasan ka sa mga masungit na kamag-anak. Magaling ka rin umarte. Sinasabihan ba ako nito o pinagtatawanan? Pareho siguro. Sigurado ka ba? Noong huli, ikaw ang pang-akit. Halos natrap ka ni Zhao Biao sa bodega. Iba ang sitwasyong ito. CJ, pero kailangan mong sundin ang utos ko. Huwag kang magulo. Ayos. Ginoo, dumating na po ang inyong bisita. Ginoong Lin, matagal na tayong hindi nagkikita. Ako po ay ipinakilala ng inyong malalayong pinsan. Sabi po niya ay may pera kayo at naghahanap ng proyekto. Tama po, hindi naman masyadong marami, 600,000. Kung ganon, tamang tao ang nahanap mo. Ang pangunahing negosyo ko ay sa bagong enerhiya at kalusugan. Ang balik ng puhunan ay hindi bababa sa 30%. 30%. Napakataas. Iyan ay konserbatibong pagtataya. Si Dayong ay nakipagtulungan sa akin ng ilang taon na. Marami na siyang kinita. Saktong-sakto, may proyekto akong hawak. Ang minimum ay 600,000. Kung interesado ka, matutuloy na tayo ngayon. Ang bilis naman ngayon. Hindi maghihintay ang magandang proyekto, mag-alala ka lang. Ang kontrata ay formal at may garantiya. Teknikal na suporta, walang kakayahan, mabilis na syudad, pahayag, buwan-buwan araw-araw 2023. Teknikal na suporta, walang kakayahan, syudad, pahayag. Tio Zhao. Gusto ko munang makita ang lugar ng proyekto. Narito sa lugar. 600,000 ay hindi maliit na halaga. Kailangan kong suriin ito ng personal. Dapat mo itong maunawaan, di ba? Hehe. Naiintindihan. Sige, bukas ng umaga, dadalhin kita para tingnan. Tapos na muna tayo ngayon. May nakaschedule pa akong iba. Nahook na siya. Bukas, dalhin mo ang tracker. Susundan kami ng buong team.
Medyo malayo ang project site ni Ginoong Lin sa labas ng bayan. Walang problema, wala akong naka-schedule ngayon. Ito ang lugar ng proyekto. Naghahanda kami na gawing sentro ng industriya ng bagong enerhiya ito. Tito Zhao, ito. Lin Zhao. Anong pinapakita mong tagumpay, Lin? Kaya nga, gusto mo ba akong kidnapin? Illegal ang kidnapping. Ayaw ko. Gusto ko lang na maghintay ka rito sandali. Habang inaalis ng tao ko ang pera mo. Palalabasin na kita. Nakalimutan sabihin ni Zhao Desheng sa'yo. May locator ako. Mahal kong abogado Lin, matagal na kitang kilala. Ang apelyido ko ay Chen. Sa kalye, tawagin mo akong si She. Si Zhao Desheng ay tao ko. Oh, kaya ikaw ay sumuko. Sumuko. Nabuhay ako ng 60 taon. Hindi ko pa natutunan ang salitang ito. Sinasabi ko lang sa'yo. Si Zhao Desheng, ikaw ang magdadala. Hindi ako makikialam. Pero may utang siyang 3 milyon na kailangan bayaran ng iba. Dahil sinira mo ang plano ko. Ikaw ang mananagot dito. Wala ka bang problema sa isip? May mga scammer sa ilalim mo. Ibabalik ko sa iyo ang pera. Abogadong Lin, huwag magmadaling tumanggi. Yung pera mula sa pagbebenta ng lupa ng iyong pangalawang tiyuhin na si Li Fugi ay talagang 13 na pumasok sa bulsa ko. Akala mo ba ang pinakamatinding isda ay si direktor ng nayon na si Zudemao? Hindi ako ang tunay na isda. Yung AC disc sa kamay ko ay nahukay lang si Zudemao. Hindi ako nahukay. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Napakadali. Sa loob ng 3 araw, ipadala mo ang bayad sa bahay ni Li Fugi sa account na ito. Kung hindi, ang mga magulang mo ay muling magpapasok sa ospital. Hindi lang ito basta-basta stroke lang. Sino ito? Si Zhao Desheng na nag-aangking 4 na ginoo. Sabi niya na si Li Fugi ang nagbenta ng lupa. Kanya ang malaking bahagi. Hindi namin na-track itong linya. Mag-ingat ka. Yung ganitong matandang tuso ang pinakamahirap pakisamahan. 4 na ginoo. Gusto kong makita kung anong klaseng ginoo ka. Zhao Desheng. Lahat ng 11 tao sa iyong grupo ay nahuli na. Ang halaga ng kasong kinasangkutan ay 3.2 milyon. 17 biktima. Mayroon ka bang nais sabihin? Ano ang kinalaman ng isang abogado na si Lin Zhao sa investigasyon? Iyon ay katapangan sa paggawa ng tama. Hindi ka talo sa pagkatalo kay Lin Zhao. Siya ang nagpadala sa kanyang tiyuhin sa loob. Maraming salamat sa iyo, Lin Lu. Ito ang dapat kong gawin bilang abogado. May nagsasabi na ang mga kamag-anak ang pinakamahirap na kasong ipaglaban. Dahil ang batas ay kayang hawakan ang pera. Ngunit hindi nito kayang hawakan ang damdamin. Pero gusto kong sabihin, ang damdamin ay damdamin. Ang tungkulin ay tungkulin. Kung maganda ang trato mo sa akin, ibabalik ko ng doble. Gusto mong lokohin ako. Ipapadala kita sa kulungan. Sa huli, ang mundong ito ay malinaw pa rin. Mabuti ang gantimpala sa mabuti. Masama ang gantimpala sa masama. Kung medyo nahuli ang kaparusahan, hindi ko alintana na ako mismo ang magtutulak sa kanya. Kapatid Wang, tulungan mo akong hanapin ang isang tao, si Chen Yongfa. Siya marahil ang nasa likod ng tagumpay ng Zhao. Paano mo nalaman? Mga ebidensyang nakuha sa VSP. CJ, sasaliksikin ko ito bukas ng umaga. Hindi maganda ang sitwasyon, Lin. May nagbuhos ng pulang pintura sa harap ng opisina. At may iginuhit na bungo. Nandyan na ang lahat ng mamamahayag. Abogado Lin, ito na ang pangalawang beses na inatake ang inyong opisina. Sa tingin nyo ba, iisang grupo lang ang may gawa nito? Hindi sila iisang grupo. Noong nakaraan, si Zhao Biao. Ngayon, si She. Si Zhao Biao ay nakulong na. Si She ay malapit na ring makulong. Hindi ka ba natatakot? Pero may silbi ba iyon? Habang mas sila ay nagiging baliw. Mas ibig sabihin nito na mas sila ay nagkukunwari. Kailangan bang mag-imbita si Lin Lu ng isang tagalinis para burahin ang mga salita? Huwag na, itago na lang ito bilang ebidensya. Maghanap pa ng tao na magpipicture nito at upload sa internet. Ang headline ay magiging, malupit na grupo ng masasamang loob, nagbabalik ng hustisya sa abogado. Nasaan ang katarungan? Lin Lu, tunay kang isang dalubhasa sa pag-akit ng atensyon. Ito ang tinatawag na pampublikong diskusyon. Binato nila ang pinto ko. Inilantad ko ang kanilang mukha. Lin Lu, ano ba talaga ang pakay nitong si E? Nahuli na si Zhao Dexing. Hindi siya tumakbo. At sadyang lumapit pa para makipag-away sa'yo. 2 posibilidad. Una, may mas malaking baraha siya sa kamay, kaya hindi siya natatakot. Pangalawa, may sira ang kanyang isip. Sa tingin ko, pangalawang posibilidad ito.
Maari ring tatlong posibilidad. Sa tingin niya, madali akong bulihin. Gusto niyang pisilin ang malambot na prutas. Kung gusto niyang manghimasok, hayaan ko siyang manghimasok. Xiao Liu, ipadala ang balita. Sabihin mong may hawak akong lifugi. Kompleto ang mga tala ng pagbebenta ng lupa noon. Kasama na ang 300,000 na ibinigay kay Chen Yongfa. Handa na akong isumite ito sa disiplinaryong komite. Pinipilit mo siyang lumantad. Kapag ang aso ay desperado, tumatalon ito sa pader. Kapag bumagsak ang pader, hindi na makakatakas ang aso. May isang Ines, Chen na gustong makipagkita sa iyo. Sabi niya, anak siya ni Chen Yongfa. Papasukin siya. Abogado Lin. Sabi ng tatay ko, matalino ka. Inanyayahan kanyang kumain ng hapunan sa Longting Pavilion mamayang 7. Inanyayahan ako ng tatay mo na kumain. Kahapon, pinapapintura pa niya ang harap ng opisina ko. Ah, iyon ay hindi pagkakaintindihan. Sabi ng tatay ko, iyon ay dahil sa hindi pag-unawa ng aking tauhan. Pinaalis na niya iyon. Ang hapunang ito ngayong gabi ay bilang paghingi ng tawad. Pupunta ako. Kita-kits mamaya. Tama, sabi ng tatay ko. Kayo na lang ang pumunta mag-isa. Huwag magdala ng pulis. Kung hindi, isipin niyang hindi mo siya pinagkakatiwalaan. Hindi ko naman talaga siya pinagkakatiwalaan. Kaya mas mabuti pang huwag nang magdala ng pulis. Saka mo na, hindi mo naman siya pinaniniwalaan. Abogado Lin, talaga bang pupunta ka? Kitang-kita na ito ay isang patibong. Kumuha ka ng locator. Papaligiran si Ginoong Wang sa paligid. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng Ginoong ito. Abogado Lin. Matagal na kitang kilala, maupo ka na. Huwag kang kabahan. Gusto ko lang makipag-usap sa'yo. Kung paano natin tapusin ito. Unahin mong ipaalam kay Zhao Desheng ang 3 milyong pinaloko niya. Pagkatapos, mag-surrender ka na. Tapos na ang usapan na ito. Talagang magbibiro si Lawyer Lin, ha? Gumagawa ako ng seryosong negosyo. Hindi ko kasangkot sa bagay ni Zhao Tangsheng. Yung 300,000 ay utang niya sa akin na binayaran niya. May nakasulat bang utang? Gusto mong makita? Tingnan mo ang utang, nakikita mo ba, nakalagay dito. Ngayon, utang kay Chen Yongfa ng 300,000 yuan ng buo. Nangungutang Zhu. Nangungutang Zhu, nanghihiram si Lifugi. Nanghihiram si Lifugi. Nangungutang si Lifugi ang nanghihiram. Nangungutang. At ang perma at fingerprint ni Lifugi. Totoo ang perma. Pero ang petsa ay 3 taon na ang nakalipas. Kautangan na ginawa 3 taon na ang nakalipas. Ngayon mo lang ito hihingin. Walang pera si Lifugi. Hindi ko rin siya pinipilit. Ngunit ibinenta niya ang lupa. Dapat ay ibalik niya sa akin ang pera. Sa halip, ibinigay niya ang pera kay Zudemao. Hindi ba't parang niloloko ako nito? Kaya pinayagan mong si Zhao Deshe na mangloko. Para punan ang butas na ito. Sabi ni Abogado Lin, kailangang may ebidensya. Kung totoo itong gihi na ito. Ibig sabihin, may utang talaga si Lifugi sa kanya. Pero never binanggit ni Lifugi. Sige, pipikturan ko itong gihi na ito. Babalikan ko si Lifugi para itanong. Basta't pinapayuhan kita na huwag makialam sa mga bagay na hindi mo dapat. Isa ka lang abogado. Hindi ka pulis. Ginoo si Wu. Pinapayuhan din kita. Hindi epektibo ang iyong legal na baluti sa akin. Tingnan natin. Laowang, tingnan mo ang larawang ito. Ika-7 ng Hulyo, 2022. Ang papel ng utang na ito ay bago. Ika-7 ng Hulyo, 2022. Hindi katulad ng papel 3 taon na ang nakalipas. Ika-7 ng Hulyo, 2022. Iuwi ko ito para sa pagsusuri. Tumingin ang teknikal na departamento at agad na sinabi. Ang papel na ito ay ginawa ngayong taon. At ang pirma ay nakopya at peke. Ibig sabihin, walang utang na ibinigay si Chen Yongfa kay Lifugi. Ginagawa niya ito para linisin ang 300,000 na pera mula sa krimen. Tungkol ito sa bayad sa konsultasyon na nakasulat sa VSD. Ngayon, mukhang kay Lifugi ito. Kita mula sa pagbebenta ng lupa. Natatakot si Chen Yongfa na maimbestigahan ka. Kaya't nag-imbento siya ng resibo ng utang. Nais niyang gawing legal na utang ang pera mula sa krimen. Mataas. Talagang mataas. Sayang, ang talino ay nagdulot ng kapahamakan. Dahil sa sertipikasyong ito, maaari na tayong tumawag kay Chen Yongfa. Walang pagmamadali, dahil kung naglakas loob siyang magpanggap na gumawa ng utang. Ibig sabihin, may plano pa siya. Hayaan mong makilala ko siya muna, para makuha ang higit pang impormasyon. CJ, hindi na kita istorbohin, malaking abogado. Kung may balita, tawagan mo ako. Lawyer Lin. Talaga bang gusto mong mag-isa? Sa taong katulad ni Chen Yongfa, kaya niyang gawin ang kahit anong bagay. Kaya siya nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Tunay na kulay. Nakalimutan mo ang bayad sa konsultasyon. Dito siya nagkukulang at nagiging halata ang matandang lobo. Lin Lu, sinabi ko sa'yo na huwag ka nang mag-imbestiga. Gusto mo talagang makipagbanggaan sa akin, di ba? Binibigyan kita ng pagkakataon. Maghintay ka na lang na kunin ang bangkay. Lin Lu, anong sinabi niya?
Sabi niya maghintay daw ako na kunin ang bahay. Magrereklamo na tayo sa pulis. Walang ebidensya para magreklamo. Anong gagawin natin? Saan ka pupunta? Pupunta akong hanapin siya at makipag-usap ng harapan. Huwag kang mag-isa. Isa siyang matandang luko-luko. Napakamapanganib. Huwag kang mag-alala, may dala akong recorder. Ipagbigay alam mo kay Lauwang. Papasalubungin siya ng mga tao sa labas. Sino po ang hinahanap ninyo? Chen Yongfa. Ako ang kanyang abogado. Sabi ni Ginoong Chen, wala siyang appointment kasama ang abogado ngayon. Pakiusap, mauna kayo sa emergency. Abogado Lin. Bihirang bisita. Maupo po kayo. Ang tungkol sa pagpeke mo ng utang. Ipinasa ko na ito sa pulis. Ito ang ulat ng pagsusuri. Ako. Akala mo ba, isang ulat ng pagsusuri ay makakapagpabago sa akin? Hindi makakapagpabago. Pero kung isasama ang iligal na pagkulong kay Litian Bao, pinakulong mo siya sa pabrika. Ito ay isang kriminal na kaso. May ebidensya ka ba? Nakalabas na si Litian Bao. Nagsalaysay na siya. Gusto mong makita. Wang Jiangwo, hindi ka ba na-revoke ang lisensya? Na-revoke ang lisensya ko. Pero pwede pa rin akong maging tagapayo. Hindi mo ito inasahan, di ba? Isang taong tinanggal ng asosasyon ng mga abogado ay nakipagsabwatan sa isang mandarayang tao. Talagang bagay na bagay sila. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibalik mo sa akin ang bahay ni Lifugi. At bayaran mo ako ng 2 milyong pisong danyos. Kung hindi, isa-isa kong aayusin ang mga tao sa paligid mo. Ate, parang nakalimutan mo ang isang bagay. Hindi ako kailanman bumabagsak ng walang paghahanda. Mula nang pumasok ako, nagsimula na akong mag-record. Bawat salita na sinabi mo kanina ay magiging ebidensya sa korte. Makinig ka sa tunog. Sa labas, may hindi bababa sa 1-0 sasakyan na di. Huwag gumalaw, humiga. Kuya Wang, sinasabi mo bang bobo ka? Paulit-ulit na nagkakamali. Nagkamali ako. Pumunta ka sa hukom at sabihin mo. Si Lin Lu at Chen Yongfa ay nahatulan ng maraming krimen. Hinahatulan ng 18 taon. Pinagmulta ng 5 milyong yuan. Si Wang Jiangwo ay nahatulan ng 3 taon. Liu, tandaan mo. Walang lugar sa China na labas sa batas. Ang mga itim na puwersa ay nananatili dahil may mga taong nagsisilbing proteksyon nila. Dahil may mga taong nagsisilbing proteksyon nila. Ang langit ay mahigpit. Mapapasok ang masasamang puwersa at ang kanilang mga proteksyon. Naintindihan ko, Attorney Lin. Tama nga. Ang kasong ito na kinuha natin ay parang paraan ng panlilinlang ni Zhao Desheng. Yitsat, tinanong ko si Lao Wang. Sabi niya, ang paraan ng paggawa sa kasong ito ay kamukha ng paraan ng estudyanteng si Lu Xiaofeng ni Zhao Desheng. At malakas ang kanilang kamalayan sa pag-iwas sa investigasyon. Halos imposibleng maibalik ang lahat ng pera sa pagkakataong ito. Maaaring subukan ni Lin Lu si Idong. Nakalimutan mo na. Siyang eksperto sa blockchain tracking. Kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na ito. Ibigay mo ang mga ebidensyang ito kay Idong. Para mahanap niya agad ang i-address ni Xiao Liu. CJ, tatawagan ko siya para pumunta dito. Gamit ni Lin Ji itong si Lu Xiaofeng. Ang teknolohiyang tinatawag na mixer. Hinahati-hati ang Bitcoin at muling binubuo. Mahirap sundan. Mahirap, pero hindi impossible. Bigyan mo ako ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, kukunin ko ang wallet address niya. Nahanap ko na. Ang kanyang Bitcoin ay sa huli ay napunta sa isang palitan. Kailangan ng tunay na pagkakakilanlan ang palitang ito. Siya mismo ay pumunta sa counter para mag-withdraw. Siya iyon. Ipinadala niya ang screenshot kay Lao Wang. Batay sa screenshot, natukoy namin ang tirahan ni Lu Xiaofeng. Ngunit nang pumasok kami, nakatakas na ang tao. May iniwang papel sa mesa. Sinasabi na ang guro niya ay nahuli tayo. Hindi siya. Talagang mayabang. Mas tuso pa itong batang ito kaysa kay Zhao Desheng. Nang umalis siya, kinuha pa niya ang laptop ng katabing kwarto. Tama. Nandoon ang ebidensya ng isang panloloko na pinoproseso namin. Wala na lahat. Binubugbog niya lang ako. Gusto niyang hamunin ako. Gusto niyang pumunta ako sa kanya. Huwag kang magpapadala. Maaaring gusto lang niyang akitin ka sa laro. Alam ko, pero hindi ako pupunta. Mas maraming masasaktan kung hindi. Kuya Wang, tulungan mo akong hanapin ang mga sosyal na koneksyon ni Lu Xiaofeng. May pamilya ba siya? Na-research na. Maaga siyang pumanaw ang magulang. Wala siyang permanenteng kasintahan. Pero may isang pinsan na babae sa kalapit na lungsod. Anong pangalan ng pinsang babae? Sa file 2, ang pangalan ng tao ay Shu. Alam lang namin na ang online name niya ay Little Deer. Tala 2, pagkakakilanlan ng tao ay hindi tiyak. Papasukin si Xiao Liu para mag-imbestiga. Magaling siya sa online na pagsubok. Natagpuan ni Lin Lu.
Ang tunay na pangalan ng batang si Lu ay Wang Xiaoman. Patuloy silang nakikipag-ugnayan. Nasaan siya? Nagtatrabaho siya sa isang milk tea shop sa kalapit na lungsod. Pumunta ka at hanapin siya. Wang Xiaoman. Bakit niyo ako hinahanap? Ang kapatid mo, si Lu Xiaofeng. Alam mo ba kung nasaan siya? Ako. Hindi ko alam. Ang kapatid mo ay inakusahan ng panlilinlang. Malaki ang halaga. Kung mag-surrender siya ngayon, maaari siyang mapababa ang kaso. Kung magpapakahuli pa siya, kapag nahuli siya, mabigat ang parusa. Hindi masama ang kuya ko. Naakit lang siya sa maling landas. Alam ko, kaya gusto kong tulungan siya. Ate, ako ito. Nagdala ako sa'yo ng milk tea. Huwag ka nang tumakbo, Lu Xiaofeng. Hindi ka makakatakas. Paano mo ako natagpuan? Tinulungan ka ng kapatid mo. Pero hindi siya nagbenta sa'yo. Gusto lang niyang iligtas ka. Sumuko ka na, kuya. Nahatulan na si Zhao Desheng. Gaano pa kaya katagal kang makakatakbo? Sumuko ka na ngayon. Matutulungan kitang makipag-ugnayan sa mga otoridad para humingi ng mababang parusa. Karamihan ng perang ginamit mo sa panlilinlang ay nasa Bitcoin pa. Kung ibabalik mo ang mga ninakaw, baka makulong ka lang ng 3 o 4 na taon. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ako ay abogado. Ang mga sinasabi ko ay may bisa sa batas. Suriin mo ang pangalan ko. Ako ay nakatuon sa mga kaso ng panlilinlang. Ang guro mo na si Zhao Desheng ay ako ang nagdala sa loob. Alam ko. Kaya natatakot ako sa iyo. Isipin mo ang tungkol sa kapatid mong babae. Siya ay nagtatrabaho ng mag-isa para sa iyo. Maaari mo bang hayaan siyang patuloy na mag-alala? Sige, susunod ako sa iyo. Ibinalik ni Lu Xiaofeng ang karamihan sa mga nakaw na pera. Sa 800,000 yuan ni Sukyang, 60,000 ang naibalik. Si Lu Xiaofeng ay nahatulan ng 3 taon. Ano ang nangyari sa natitirang 20,000? Nawala iyon sa sugal. Ngunit sinabi ng nagreklamo na sapat na sa kanya ang 600,000. Kahit papaano, mababayaran na ang mga pautang. Muli kang nakagawa ng kabutihan sa pagkakataong ito. Hindi ako ang gumawa ng kabutihan. Ang batas ang gumawa ng kabutihan. Naku, kailan ka naging ganito ka-opisyal sa pagsasalita? Palagi na akong ganito ka-opisyal sa pagsasalita. Ancient. Abogado Lin, nanalo ka. Pero nagsisimula pa lang ang laro. Longji. Hindi ba siya nasa bilangguan? Maaaring may mga taong pinapagalaw siya sa labas. Kumuha ng litrato at tumawag ng pulis. At sunugin ang bulaklak na korona. Nasunog. Itago na lang, masama ang kapalaran, nasunog na. Isipin mo na lang na inilibing na siya ng maaga. Impormasyon na alis. Anyway. 5 araw mula ngayon basta't lumabag ka sa batas. Ibabalik kita ngayon din. Sino si Lin Lu? Kuya Long. Yung lalaking pinalabas namin 3 taon na ang nakalipas dahil sa domestic violence. Sabi niya nakalabas na siya. Ang bilis naman. Hindi pa ba siya may 5 taon? Maaaring pinaikli ang sentensya o pinalabas para magpagamot. Tulungan mo akong i-check. Nahanap na. Dahil maganda ang naging performance ni Liu Long. Binawasan siya ng 2 taon sa sentensya. Katatapos lang siyang palabasin noong nakaraang linggo. Pagkatapos niyang makalabas, nagpadala siya sa akin ng text message. Sobrang bait niya. Baka si Lin Lu ay maghanap ng gulo sa'yo. Kung magtangkang siya, handa akong ibalik siya sa kulungan. Tingnan mo kung saan siya nakatira ngayon. Hindi mahanap. Wala siyang naitalang permanenteng tirahan pagkatapos niyang makalabas ng kulungan. Wala rin siyang ginamit na DE para sa anumang bagay. Ipinapakita nito na ayaw niyang matagpuan. Isang tao na ayaw matagpuan. Ngunit kusang nagpadala sa akin ng mensahe. Sinusubukan niya ako. Tinatangka kung ano. Tinatangka mo bang tinitingnan pa rin kita? Xiao Liu, nitong mga nakaraang araw, bantayan mo ang law firm. Kung may kahina-hinalang tao sa paligid. Bro Long, gusto mong maglaro? Sasamahan kita. Tatlong kalye na ang nilakad mo, hindi ka ba napapagod? Ha? Bakit tumatakbo? Hindi naman ako pulis. Ikaw si Lin Zhao. Sino ang nagpadala sa'yo? Si Liu Long ba? Hindi ko kilala ang sinumang siya. May nagbigay sa akin ang 5,000. Para kunan kita ng ilang video. Bakit mo ako kinukuhanan ng video? Hindi ko alam, basta't may bayad ako. Anong itsura ng tao? Nakasunglasses at may maskara. Hindi ko makita ng maayos. Ang bayad ay gamit ang virtual currency.
Makikipag-ugnayan tayo sa pamamagitan ng mensahe. Ang AFE niya ay Cobra. Bumalik ka at sabihin mo sa kanya. Huwag nang kumuha ng ganitong kabobong taga-subaybay sa susunod. Agad siyang nahuli. 5,000 yuan ang naubos. 8,699. Wang Ji, tulungan mo akong suriin itong ahas. Maaaring kasama ito ni Long Jie. Ano na naman ang inabala mo? Hindi ko sila inabala. Sila ang nagpasimula sa akin. Ikaw talaga. Walang tigil na abala. Nasaan si Xiao Liu? Pumunta ka at tingnan ang kikif kagabi. Zero 2-14 na 22. 02-14 na. Lin Etiu. Talagang kinopya niya ang impormasyon ng kliyente. Lahat ng impormasyon ng kliyente nakaimbak sa encrypted na hard drive ko. Sa computer sa front desk, puro mga pampublikong case na lang ang nakalagay. Walang gaanong mahalaga. Kaya siya ay nag-aksaya lang ng oras. Hindi. Dumating siya para magprotesta. Ibig sabihin, maaari siyang makapasok ng isang beses. Makakapasok siya ng pangalawang beses. Kaya't palitan natin ang susi at mag-install ng alarma. Panandalian lang ang solusyon. Dahil naglakas loob siyang gumamit ng pangalang Cobra. Ipinapakita nitong siya ay may kakayahan. Si Xiao Liu, tulungan mo akong tawagin si Idong. Gusto kong makipaglaro ng teknikal na laban sa Cobra na ito. Alaynan. Hey, Cobra. Narinig ko na ang taong ito. Sa mundo ng mga hacker, tumutulong siya sa mga tao na magnakaw ng data. Mahal ang bayad. Maaari ba siyang matagpuan? Mahirap, gumagamit siya ng mga proxy server. Ang mga GI address niya ay nakakalat sa buong mundo. Ngunit may isang kahinaan siya. Mahilig siyang mag-iwan ng lagda sa code. Tingnan mo, ito ang madalas niyang ginagamit na encryption algorithm. Sa huli, magkakaroon ng watermark ng Cobra. Basta't siya ay kumilos muli. Maaari kong subaybayan ito gamit ang watermark. Gaano katagal? Basta't siya ay may aksyon. Maaari itong subaybayan. Sa lalong madaling panahon. Nahanap na ang tunay na isin ng Cobra. Sa isang internet cafe sa kalapit na bayan. Sigurado ka bang nandito siya? Ang error sa lokasyon ni Adong ay hindi lalampas sa 10 metro. Cobra. Huwag gagalaw. Sino kayo? Bakit mo ako hulihin? Nang nakaraang gabi, inatake mo ang sistema ng aking opisina. Ninakaw mo ang impormasyon ng kliyente. Ito ay tinatawag na iligal na pagpasok sa sistema ng impormasyon ng computer. Magsisimula ito sa 3 taon. Wala akong ginawa, may ebidensya ba kayo? Ang code watermark sa iyong computer ay Cobra. Gusto mo bang ipagawa ko ito sa teknikal na tao ngayon? Eksperto, paki-remote na lang at tingnan natin. Itong batang ito ay si Sun Hao. Palayaw niya ay mataas na ahas. Isa siyang hacker. Sabi niya, may nagbayad sa kanya para gawin ito. Sino ang nag-hire sa kanya? Sabi niya, hindi niya alam. Nakipag-ugnayan siya online. Ang binayaran ay Bitcoin. Isa na namang virtual na pera. Mukhang maingat ang taong nasa likod nito. Inutusan ni Sun Hao. Bukod sa pagnanakaw ng impormasyon, tumulong din siya sa taong iyon na gumawa ng isang bagay. Naglagay ng locator sa cellphone ni Long Jie. Ano? Binabantayan si Brother Long. Gusto rin ng nag-hire sa kanya na bantayan si Brother Long. Nakakatawa, aso't-aso. Uuwi na ako sa law firm. Natakot ako na baka magpadala pa sila ng bagay sa law firm. Nandito na ang tao ko sa paligid, mag-ingat ka. Attorney Lin, matagal na tayong hindi nagkita. Ang huli nating pagkikita ay sa korte. Dahil sa babaeng iyon, pinatawan mo ako ng 8 taon. Liu Long, nabawasan na ang sentensya mo pero hindi ka marunong maging tao. Lumabas ako para hanapin ka. Ipinasok mo ang boss ko na si Chen Yu. Nawala ang trabaho ko. Huwag kang humingi ng bayad sa akin. Ano ang balak mong gawin? Simple lang, bayaran mo ako ng 2 milyon. Tapos na ang usapan. Kung hindi, listen. Kung hindi, anong gagawin mo, saktan mo ako. Kung saktan mo ako, iyon ay sinadyang pananakit. Kung masyado mong pinahirapan, 10 taon ang simula. Nakapag-isip ka na ba ng mabuti? Hindi kita hulihin. Hulihin ko ang mga tao sa paligid mo. Katatapos lang ba lumabas ng ospital ni tatay? Palagi bang namimili si tatay araw-araw? Bro, nakalimutan mo ba ang isang bagay? Anong bagay? Nasa cellphone mo ang tracker.
Ito ay nilagay ng Cobra. Ang nag-hire sa kanya ay hindi ikaw. Ibang tao iyon. Ginagamit ka lang ng iba. Anong sinasabi mo? May gustong gamitin ang iyong kamay laban sa akin. Para magkasira tayo. Siya ang makikinabang. Isipin mo kung sino ang nakipag-ugnayan sa iyo pagkatapos mong makalabas sa kulungan. Ginoong Ma. Sino si Ginoong Ma? Dati siyang kasosyo ni Chen Yongfa sa negosyo. Nang pumasok si Chen Yongfa, kinuha niya ang lahat ng ari-arian. Tinawagan niya ako. Sabi niya gusto niyang ayusin ka. Pero hindi ako naniwala sa kanya. Ngayon, naniniwala na ako. Inupahan niya ang Cobra para bantayan ka. At pinapunta ka rito para saktan ako. Kung tatawag ako ng pulis para hulihin ka. Sakto lang nakulang siya ng bahagi ng hatian. Tara na. Bro, Long. Sinasabi kong umalis na, hindi mo ba naiintindihan? Lin Zhao, okay ka lang ba? Okay lang, pero may bago tayong layunin. Abogado Lin, huwag kang mag-alala, maayos ang mga magulang mo dito sa akin. May tsaa at prutas. Anong gusto mo? Gusto kong makuha ang kumpletong record ng pagbebenta ng lupa ni Lifugi. At kailangan mong magpatotoo sa korte. Sinasabi na si Chen Yongfa ang pangunahing suspect. Ako, si Ma, ay ginagamit lang niya. Pinapagawa niya sa akin na magbigay ng maling saksi. Hindi ito maling saksi. Ito ay selektibong pagdidiin ng saksi. Sinasabi mo lang ang pabor sa akin. Hindi mo sinasabi ang hindi pabor sa akin. Kailangan ko munang tiyakin na ligtas ang aking mga magulang. CJ, pumunta ka sa lumang pabrika ng semento sa hilagang bahagi ng lungsod. Mag-isa. Binihag ng Ginoong Ma ang mga magulang ko. Pabrika ng semento sa hilagang bahagi ng lungsod. Huwag kang magpadalos-dalos. Mag-aorganisa tayo ng tao. Wala nang oras. Sasama ako na. Sumunod ka sa likod. May locator ako sa katawan. Mag-ingat ka. Nandito na ako, pakawalan mo siya. Nasaan ang EXV? Nandito. Pakawalan mo muna siya, ibibigay ko sa iyo. Ibigay mo muna sa akin. Paalisin mo muna siya. Lin Zhao. Ibibigay mo ba o hindi? Kung gagalawin mo siya, sisirain ko ang EXV na ito. Hindi mo makukuha. Hindi mo maiiwasan ang kaso ni Chen Yongfa. Bakit ka pa nakikipag-usap kay Ginoong Ma? Diretso na nilang ayusin iyan. Isang tapos na. Palayain mo sila. Si Ginoong Ma ay. Sabi ko, palayain mo sila. Hindi mo ba naiintindihan? Ginoong Ma, naloko ka. Walang laman ang EXB na ito na kailangan mo. Napalibutan na ng tiyohat ang lugar na ito. Ikaw ay inakusahan ng pagdukot. Maghintay ka na lang sa kulungan. Hindi ito makatuwiran. Naglalakas loob kang lokohin ako. Ang akusado na si Ma ay nahatulan ng bravery at kidnapping. At pagbuo ng isang organisasyong may katangiang mafia. Pangungot sa iba na gumawa ng krimen. Pagsasama-sama ng mga kasalanan at parusa. Hatulan ng 20 taong pagkakakulong. At parusahan ng multa na 8 milyong yuan. Si Lawyer Lin, si Maye, ay hinatulan ng 20 taon. Nasiyahan ka ba? Ang batas ay patas. At ang langit ay may hukuman na walang kasalanan. Maluwag ngunit walang nakakalusot.